Titus chapter 2 verse 14, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Magandang araw at tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang ransom. At bago tayo mag-proceed o magsimula sa ating daily devotion ay nais kong ipaghingi ng pauman yung ingay ng aso sa ating papaligid dahil hindi natin makokontrol yung kanilang pagtahol. At ayun, please bear with me guys. So mabalik tayo sa ating tatalakayin. Magandang araw at tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang ransom. At ako na pang katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Hazel Ocampo ay Jesus ransoms us from slavery to sin. Ang ibig sabihin po na ito, dati po tayong alipin ng kasalanan. Parang wala tayong choice kundi sundin yung masama. Yung tawag po dito ay total depravity. Kasi nga, we are totally parang naka-chain sa kasalanan. At sa sobrang kasamaan natin ay wala na tayong parang naging slave na tayo ng kasalanan. Wala na tayong kawalaw. Nakulong na tayo sa kasalanan. Kasi naka-chain na tayo spiritually. Kapag sinabi po nating ransom, para pong binayaran tayo ng ating Panginoon Diyos para makalaya mula sa pagkakabilanggo. Si Jesus Christ po yung nagbigay ng kapalit para mailigtas tayo. Hindi lang po ito basta pagtakas, kundi totoo po itong kalayaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya kung dati po, control tayo ng pride, control tayo ng hatred, lust, o anumang kasalanan, ngayon po, meron na tayong tunay na freedom na namumuhay ng ayon sa will ng ating Panginoong Diyos. At ang natutuwang unang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Hazel Ocampo ay Jesus ransom us by His blood. Hindi po ordinary na ransom po yung binayad sa atin ng ating Panginoong Kristo. Hindi pera, hindi ginto, hindi diamante, kundi mismong dugo niya. Sa Old Testament po, kailangan po ng sacrifice ng hayop para takpan yung kasalanan ng mga tao. Parang renewal of their sin o to their parang forgiveness of their sin. Yearly po nagkakatay sila o nagsasacrifice ng mga hayop kagaya ng tupa, ng mga baka, ng mga goat, ng mga kambing, etc. Pero sa ating Panginoon sa Kristo po, siya po yung mismo yung naging ultimate sacrifice. So hindi na natin kailangan i-renew yung ating yung ating salvation. Hindi na natin kailangan i-renew yung forgiveness ng ating sin. Dahil yun po ay ginawa na mismo ng isahan ng ating Panginoon Yeso Kristo. Kaya na pala sinabi ko kanina, sa Old Testament, kailangan nila yearly ng sacrifice ng certain animals para ma-renew yung kanilang sin. Pero dahil po dumating na ang ating Panginoon sa Kristo at dahil sa kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, nabayaran na po o nakaalis na po tayo sa ating kasalanan dahil Jesus ransomed us for us to be free from sin. Yung dugo niya po, yung naging pampayan para sa lahat ng kasalanan natin. Mapapast man yan, mapapresent, at maging sa future. Kaya sa sobrang mahalaga po at walang katumbas po yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi hindi po ito sobrang good work o simple na good work lamang o miracle lang. Sorry po sa ating background sound o background na nagtataho ng mga alaga ng mga kapitbahay. At mabalik tayo, hindi lang po simpleng good work yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi lang ito simpleng miracle, kundi ito po yung pagbubuhos ng buhay niya mismo para po tayo ay malinis at mapatawad. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Hazel Ocampo ay Jesus ransomed us to be holy before God. Dati po kasi nung tayo po ay nakakulong pa o naka-slave pa sa kasalanan ay merong parang barrier, invisible barrier, and that is sin that separates man and God. Kaya never tayo nakakalapit sa ating Panginoon kasi nga we are tainted by sin. Hindi lang tayo niligtas ng ating Panginoon sa Kristo para makaiwas sa impyerno, kundi para maging isang bagong tao, a people that are His very own, eager to do what is good. Ayan po yung mention sa ating daily passage or daily verse. Ang ibig sabihin po na ito, binili niya tayo para maging set apart, belonging to Him. Holiness is about being dedicated to God, both sa isip,
sa salita at lalong-lalo na sa gawa. Dapat nagre-reflect yun o nagiging lifestyle na sa atin. Dapat yung pagiging Christ-like yung nakikita sa atin ng mga kapwa natin tao pag nasa labas na mapaloob at labas ng iglesia. Kung dati po puro sarili lang yung at kasalanan yung pinaprioritize natin, ngayon po dahil sa ating Panginoong Kristo, empowered na tayo ng Holy Spirit na namumuhay ng righteous at nag-reflect o mag-reflect ng character ng ating Panginoong Kristo. Yung layunin po ng ransom ay transformation mula po sa makasalanang alipin patungo po sa pagiging righteous, sa pagiging forgiven, sa pagiging banal na anak ng Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.